Ano lang, panoorin lang natin, ha? National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Kumpleto rin ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa command conference ng Pangulo. Binigyan ng briefing ng Pag-asa at NDRRMC ang Pangulo. Ang pinag-aalala ng Pangulo ang magiging linya ng komunikasyon kapag tumama na ang bagyo. Ayaw raw umasa ng Pangulo sa mga cellular networks na bumabagsak. Ako, I prefer ditong radyo pati. Yung cellphone pagka tinamaan ng bagyo, wala na eh. Inabasuhan naman ni DNR Secretary Royce Cimatu na magiging isolated ng ilang araw ang Northern Luzon at Cagayan dahil baka masira ang Ilocos Road at Isabela Road. Asahan na rin daw ang mga brownout. Tingnan mo yung ano, ha? They are predicting even the damages. Yung mga experience ng lugar, ito yung mga tatamaan, ito yung mga posibleng mangyari before ng bagyo. So ina-anticipate na nila kung ano yung mga mangyayari. 'Di ba? Ano yung masisira o ma-isolate kasi posibleng masira. Who is this guy? Si General military guy to eh, 'di ba? Military guy itong nagsasalita itong nasa news. Ayan. At kahit sa Metro Manila. All electric, mostly electricity will be out for several days and weeks. Yung towers, yung wires po mo, maraming mga kahoy dyan matatamaan yan. So brownout ang matagal-tagal, including probably Manila because yung electricity nang gagaling po ay maraming manggagaling sa Northern Luzon Minomonitor na rin ng O, di ba? Pati yung extent ng brownout, tinatry na nilang i-predict. Roy Cimatu, sabi ni ano, naging DNR secretary rin siya, di ba? Ayun. He's a military guy di ba? Di ba meron siyang health issue? Buhay pa ba siya? Buhay pa ba siya? Di ba nagkaroon ng health issue to? Nanguna sa paglilinis ng Manila Bay. And Boracay, di ba? And Boracay. Ayun. Ayun. So anyway, yon. Tapusin natin, ha? mga dam na dadaanan ng bagyo gaya ng Binga, San Roque at ang Buklao Dam. Ang tinitingnan po natin ditong mapupuno na ay itong Magat dahil malaki po yung sinasabi nating watershed. Tingnan mo to At kung gaano maliit lang po kadetalye yung yung dam nila. na hindi po siya nakaka-contain. Tingnan mo kung gaano kadetalye yung briefing nila. They are anticipating already the volume of water that is going to be received by Magat Dam. They are already expecting an overflow. Okay? Ng malaking volume ng tubig. Ang kailangan lang po niya ngayon, sa ngayon, ay 10 millimeters na lang. Tinanong din ng Pangulo sa Agriculture Secretary Manny Piñol kung may sapat na supply ng bigas. Meron daw at inaasahang 4 na araw lamang ang mababawas sa 96 days na supply ng bigas sa bansa. Siniguro naman ng DSWD na nakapwesto na ang mga relief goods. Sabi ng Pangulo sa kanyang mga gabinete, asahan na ang pinakamalala dito sa bagyo. Inatasan din niya ang ilang mga cabinet members na pumunta sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Well, anyway, first stop, gusto ko lang mag-review tayo ng very, very light. Kasi maalala nyo yung topic natin last time tungkol doon sa immediately magre-release daw si Martin Romualdez ng, ay teka, meron pala ako nakalimutan, yung aking mga honorable mention, wait. Ayan, mga Fujiwara effect daw si Christine at Leon. In other words, magle-let's wall in silang dalawa. Hay nako, ngayon pa sa panahon ni Bangag, let's endure this, guys. Panood nyo ba yung ano? Kasi nung isang araw, sabi ko, kahapon, sabi ko, hindi ako hindi muna ako mag-Facebook at saka YT para hindi ako yung para chill lang yung usapan, ganyan. Ganun. Inabot ako ng 5 hours kagabi sa TikTok. Sa TikTok kasi, kakaiba talaga yung audience doon. I do not know kung bakit ganun na mas bastos yung mga tao doon. Mas balahura yung mga tao doon Tapos ang nakakatawa dito sa TikTok, ang ina talaga nito ni TikTok. Wala talagang kwenta tong TikTok Hindi talaga niya pinoprotect yung mga content creators doon. Yung TikTok ganito 'yan. Pagka kunwari, sagutan sa TikTok, kunwari meron siyang content tapos magre-react ka doon sa content niya, hindi ka mag-a-agree or something like that, ganyan. Pagka sinagot mo siya, tapos ni-report ka nung content creator na original, ano yun, very likely mati-take down yung post mo, ganon. Pero feeling ko sa ano lang to sa mga DDS vloggers lang nag-a-apply yung gano'n. So, kaming mga content creator doon na Duterte aligned, talagang slightest provocation, talagang basta ni-report yung content mo, mati-take down talaga yan. Kahit yung reason, sobrang flimsy nung reason. Talagang talaga iti-take down talaga yan. Ngayon, merong kumopya ng account ko. Marami kasi akong account sa TikTok kasi nga, lagi akong nababan doon May nababan kami para, yung mga Duterte content creators doon.
na gumagawa ng content, yung nagsasalita, yung ganyan, yung mga gano'n. Nababan talaga yon, sobrang nababan talaga, gano'n. Ngayon, in fact yan, kunwari ako, si Rain, si Kuya Miko, sila Mami Laika noon. Si Mami Laika tinamad na lang yun, eh, kasi na-ban nga yung original niya na account sa TikTok, eh. So, yung account yata niya yun, I don't know if it is the 3rd or 2nd account, ganyan. May gumawa ng account ko. Siyempre, alam ko kung akin yung account na yun o hindi. Na-report ko na ginagaya niya ako. Kasi ginagaya niya ako kasi gamit niya yung profile picture ko din, eh. Gamit niya profile picture ko din, eh. Pagkatapos, every time na pangalawang beses ko nang i-report sa TikTok. Pangalawang beses ko nang ni-report. Tapos ang sabi ni TikTok, no violation. O, 'di ba, saan ka pa, putang ina niyo TikTok, ewan ko sa inyo. Diyos ko, nakakadiri kayo. Wala talaga ano yan, TikTok na yan, as in yung kapagka hindi mo sila kapolitika, wala silang pakialam sa'yo kahit maharas-haras ka diyan, kahit i-defame ka ng mga yan, wala silang pakialam sa'yo, basta hindi ka nila kapolitika. Ganyan kayo TikTok! Diyos ko, TikTok Philippines, mahiya kayo sa balat ninyo, kadiri kayo. Ayun. So anyway, ganyan yan. Kaya parang nawalan rin ako ng gana diyan sa TikTok kasi sobrang bias talaga. Sobrang bias talaga. Ganun pa man, dahil alam ko na maraming bata diyan sa TikTok at maraming mga kupal nga diyan. Nagla-live pa rin ako diyan. So kahapon nag-live ako. Nag-live ako kasi nga gusto kong pagbababatukan yung mga kupal diyan, mga hari-harian sa TikTok, ayun. So yun, 'di nag-live ako. Eh di siyempre ang daming mga matatapang. Mga ano kasi yan, yung parang feeling lalo na pag I don't know, siguro pag hindi nila alam, hindi nila ano, yung makikipagbardahan sila. So ano talaga yung kailangan, alam mo yun, kailangan talaga may sumasagot sa kanila. Kailangan talaga na nailalagay sila sa tamang lalagyan. Ayan, sabi ni Johnny Walker, dami ko din violation sa TikTok. 'Di ba? 'Di ba? Ganyan sa TikTok, eh. Ganyan sa TikTok as in. Bayad din pala ang TikTok, parang FB din. Well, apparently yung TikTok, ang moderation kasi nila, human being, hindi ano, individual talaga. Eh pagkatapos syempre kung kunwari ang head ng TikTok diyan, Pink. Eh malamang Pink, biruin mo ang hinire nila na community guideline consultant si Mighty Magulang, eh. 'Di ba? So malamang Pink. So sinong ipagha-hire niya ng mga moderator? Eh di mga Pink din. 'Di ba? Pink din, gano'n. Si Leon sabi ay may mga nakilala na nila si Leon. Kasi kagabi, itong si Leon, laging umaakyat yan sa live ng mga ano, ng mga DDS supporters sa TikTok. Tapos sasabihin niya na, hindi ano, tawag dito, hindi naman ako galit sa inyo. Yung typical na pabait na ayoko naman kayong awayin, ganyan, ganyan. Pero kasi bakit kayo nagsisinungaling? Bakit ganito? Ganyan, ganyan. Pero pag nilatagan mo sila ng information, kahit hindi totoo yung sinasabi mo, 'di ba? Puwede rin naman kaming hindi magalit, eh, basta 'wag mo lang kaming bubullshit-in. 'Di ba? Puwede rin naman kami hindi magalit sa'yo, pero yung magtatanong ka pag-e-explainin mo kami ta's nag-explain kami, ta's sasagutin ka, ta's sasabihin mo kami yung sinungaling, eh, putang ina niyo, 'di ba? Gano'n sila do'n, gano'n sila do'n. Ayan. So, anyway, sa TikTok, if yung mga bago lang na nagfa-follow sa'kin ano, gano'n talaga do'n, as in talagang balahuraan talaga do'n, as in. Nevertheless, talagang tinatiyaga ako do'n. Tinatiyaga ako talaga do'n sa TikTok na magpaliwanag, ganyan, ganyan. Walang ano do'n, walang monetization emirate do'n, Diyos ko. Kasi talagang ano, yung parang yung only way lang para ma-monetize ka do'n is through gifts. Pagkatapos yung gifts do'n, yung conversion ng gifts do'n, naku Diyos ko, sobrang negligible, as in, gano'n. Talagang kasi parang yung ang 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 $1 is equivalent to 200 gifts, 200 rows, gano'n. So kaya pagka kunwari ang binibigay sa'yo ng mga guest mo or whatever, 1 rose, ay ibig sabihin ide-divide mo pa wala pang 50 centavos, gano'n. Ayun, aabot ba ng 50 centavos? Parang hindi nga, ayan. So anyway, gano'n do'n sa TikTok. So ano talaga 'yan, yung mga content creator na nasa TikTok, talagang labor of love 'yan. Labor of love sila na nandiyan, ayun. So anyway, 'yun, gano'n, kailangan mo talaga silang bardahin, kailangan mo talaga silang ano, ganyan, ganyan. Puwede naman akong maging mabait basta mabait sila, 'yun nga lang pagka salbahe sila, salbahe lang rin ako. Yung sakto-sakto lang, sakto-sakto lang yung usapan, gano'n. Tapos, ngayon, before, 'di marami nga nambabalahura, kasi nga na-realize ko matapang sila mambalahura kasi siguro dahil naka-hide sila, mga ano sila, may Joey, may bisita ka. Sinong bisita ko? Ang hirap makipag-argue sa kanila, mga sarado utak, parating confi fund lang, EJK, ICC, gano'n lang tapos switch na ng DOTAE, makabwisit talaga kaya dedma ko na lang. Well, I can understand that ano, pero kasi ang ano ko kasi diyan, ang tingin ko kasi diyan,
kailangan mo kasing kumprontahin, eh. Kasi I'm very sure na may mga taong nakikinig habang binabarda mo sila ng wagas. So ngayon, ako naiintindihan ko kung impatient na yung mga tao kasi talaga nakakaubos agad ng pasensya. Nakakaubos agad ng pasensya kasi ang tatanga talaga, ganyan. Pero kailangan mo talaga silang pahiyain, gano'n. Eh, kami yung pinapahiya mo dito, binababoy mo kami, eh, 'di bababuyin din kita, 'di ba? Bababuyin din kita, gano'n. So ngayon, marami akong follower noon sa TikTok, yung first ko na account, yung bago bago ma-take down yung first ko na TikTok account. Marami ng followers yun, eh, kaso na-take down. Marami akong followers dun, mga basher talaga sa simula, as in mga ano talaga, mga yung balahura talaga, as in mga wala talagang sense yung mga sinasabi. But you have to remember na yang mga namba-bash na yan, yang mga troll na tinatawag na yan, marami diyan, are real human beings, okey? So ibig sabihin, kapagka kinontra mo 'yan or kinall out mo yung comment nila or what not, naaapektuhan 'yan, naaapektuhan 'yan. So, sasabihin mo yung posisyon mo, sagutin mo yung banatan mo kung ano yung sinasabi nila eksakto, sabihin mo kung bakit sila mali, ganyan-ganyan. Usually gano'n yung ginagawa ko. Siyempre may kasamang insulto, gano'n, para tumatak, para masakit talaga, gano'n. So 'pag gano'n yung sitwasyon, 'pag gano'n yung sitwasyon, sabihin na natin, "Eh, troll 'yan, wala naman, hindi naman talaga sasagot 'yan." At hindi ko rin naman talaga sila ine-expect na sasagot ng matino. So, sa first level, alam ko maaapektuhan yung mga 'yan at alam ko na merong ibang makikinig. So, hindi man i-take nung troll yung mga sinasabi ko, pero meron kasing ibang nakikinig diyan na mga barkada niya, mga ano, ganyan-ganyan. Kasi yung mga trolls na 'yan, barkadahan 'yan, eh, mapupuntahan 'yan sa live mo kasi shinare nila yung live mo sa group chat nila, gano'n. So, yung mga ka-group chat niyan, hindi niyan lahat naman parang pare-parehas sila ng utak. Meron lang talagang kupal diyan na nagto-troll, pero meron talaga diyan na pupunta sa live mo kasi curious, they want to listen. So that is why for me, it's very important na i-confront sila at bigyan sila ng sarili nilang dose of medicine, gano'n. So, gano'n nga yung ginagawa ko. Before, ang dami kong naging kaibigan tuloy ng mga trolls, gano'n. Dami kong mga naging kaibigan na trolls, yung iba nag-ano na sila na parang, oo nga 'no, tama pala si Ate Joey ganyan-ganyan. Ha, 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 yang kupal sabi oo, marami talagang kupal dun. So yun yung yun yung I mean, yung iba kasi parang ang feeling nila, "Ang harsh-harsh mo naman Joey," ganyan-ganyan. Actually totoo naman po yun, harsh talaga ako. Kahit gusto ko pong maging mabait, hindi po kasi ko yun, gano'n. Kasi po, sa totoong buhay 'pag ginagumo ko, 'di ba, galit ako talaga. 'Di ba 'pag bu-bullshit-in mo ako, eh, 'di ba gagantihan din kita, 'di ba? Hindi mo po puwede, tanggap-tanggap lang ako ng bullshit mo, hindi po puwedeng gano'n. Ayun, so kahit gusto ko maging mabait at puwede rin naman akong maging mabait kung tinatrato akong mabait. Pero 'pag sinasalbahe ako, siyempre salbahe din ako, 'di ba? Eh, biruin mo sasabihan ka walang prinsipyo, sasabihan ka 'di ba, sasabihan ka walang prinsipyo, sasabihan ka na, bayaran, sasabihan kang sinungaling, 'di ba? Tangina, meron akong pangalan, meron akong mukha dito pagkatapos sasabihan mo akong ganyan. Oh, eh, kung 'di ka mabait, 'di rin ako mabait sa'yo, 'di ba? Gano'n lang 'yun. So 'yun, ayun, so hala, nasa be, malayo bahay namin sa gate. Ayun. Yung gustong pumikap nung Marie, ano be, hindi na ako makakalabas. Magbubukas pa ako ng gate, ilalabas ko pa yung kotse ko, pagkatapos magda-drive pa ako papuntang gate, ayan. Bukas na lang, ihahatid ko na lang yung yung kinemerut sa'yo, ayun, okey. So yun, ah, kahit apelyido ng kausap ngayon bubulsi para kung ganito pamamalakad. Kahit Duterte apelyido ng nakaupo ngayon, bubulsitin ko pa rin kung ganito ang pamamalakad, sabi ni Holyfield Guerra. Correct, 'di ba? It's really about the policy, eh, 'di ba? Ang problema kasi yung si PRRD at saka si Inday, consistent kasi sila dun sa trabaho nila, 'di ba? At naipakita nila yung kanilang kahit 'di ba nag-set na sila ng standard, eh, na, "Ay ganito pala," ganyan. Nakita niyo yung video ni Crisette na shinare dun sa wall niya? Actually kanina ko lang nakita yun, pero pinost niya yata yun nung isang araw pa. Ito yung reason kung bakit kung bakit, maraming naba-bad trip dun sa the way na hinandle ni BBM yung yung etong si Christine. Ito yung reason kung bakit bad tripan talaga, ayan. Paano ko lang ha,
Ipapalabas ko lang. Para maalala ng lahat. Kilala ko 'tong Jello Lagasca na 'to. Kilala ko 'to, taga UP Baguio yan, eh. Senior sa akin, Diyos ko sobrang pink. Ayan. Ano 'tong ano niya, last Wednesday, President Bongbong, tapos Vice President Sara Duterte attended the church wedding of dismissed when severe. Duterte is seen with drama in this photo posted by a city council member on Thursday. Tapos, okay. So parang ang gusto niyang palabasin, habang bumabagyo si Inday, umattend ng wedding, gano'n. Tapos nagbi-briefing si Bongbong Marcos. Alam mo, yan yung problema sa mga UP-yan, eh. UP-yan yan, eh. Kilala ko yan, eh, si Jello. Is it an apples to apples na comparison? Kakaloka naman 'to. Scholar pa man din ng bayan, ano ba yan? Anyway, nakita ko lang, napadaan ako sa wall ni Crisel, kilala ko kasi yan. Ayun. Oh, anyway, sige, isa-isahin natin, anuhin lang natin, padaanan lang natin. Okay, Jello, kung nakikinig ka, magiging mabait ako. Ayun, okay. Ang nirereklamo kay Bongbong, nag-briefing siya nung kasalukuyan na binabayo na tayo ni Christine, okay? Ngayon, si Inday Sara, Vice President siya, okay? It's not her job to do any briefing. Okay? Ang trabaho ni Inday, mag-prepare para sa mga paparating na mga delubyo, assistance na po pwedeng i-prepare beforehand, ganon. So, ang tanong dito, Jello, nagawa ba yon ni Bongbong Marcos at ni Inday? Which is to prepare prior to the disaster. That is how you ask question and that is how you compare. Diba? That is how you compare. Anyway, parang dito, parang galit siya kay Marcos, galit rin siya kay Inday. Parang ganun yata. And I think, kasi pink yan, eh. Yun yung point niya. Ganun. So ngayon, parang, bakit mo inaatado si Inday at saka si Bongbong Marcos? Diba? I do not understand why these people do not really see the issue, eh. Alam mo yun? Because, yung sobrang hatred na lang. And the problem is, itong mga to, ito yung mga learned, ito yung mga nakapag-aral, ito yung mga matatalino, ito yung ina-idolize ng mga batang UP-yan, ganun. Pagkatapos, ganun mag-isip. Parehas diva, eme, ganyan. Immediately, Jello, if you are not aware, immediately, after mabagabag tayo ni Christine, nag-launch agad ng hot meals ang Office of the Vice President. At ang layunin ay mapakain at maservan ang lahat ng first responders. 1,000 na hot meal ang na-serve dun sa satellite office sa Albay ng Office of the Vice President. Diba? Anyway, na-sidetrack lang ako kasi comment lang yun sa page ni Crisette. Na-sidetrack lang ako kasi kilala ko yun. Ayun. Pagka yung mga ganyan, pagka sinusog mo naman yung issue, hindi naman sila magpupunto per punto na usapan. Ganon. Ay, hindi naman sila magpupunto per puntong usapan na talagang bubusisiin yung issue. Ganon. Kasi kailangan mo i-trace. O na kanino bang authority? Ano bang responsibility ng presidente? Ano ba yung responsibility ng vice president? 'Di ba? Bakit nagalit kay Inday na nag-attend siya ng wedding nung araw na yun? 'Di ba? Magalit ka kay Inday kung attend siya ng wedding pagkatapos wala sa hulog yung Office of the Vice President. But the Office of the Vice President was able to dispatch all the services needed because they are prepared. 'Di ba? Magalit ka kung hindi kumilos yung Office of the Vice President. Ayun. Anyway, ito yung Days and weeks. ito yung sabi kong balita. This was in, I think 2017 or 2016. Ayan. Okay. Ano lang, panoorin lang natin, ha? National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Kumpleto rin ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Command Conference ng Pangulo. Binigyan ng briefing ng Pag-asa at NDRRMC ang Pangulo. Ang pinag-aalala ng Pangulo ang magiging linya ng komunikasyon kapag tumama na ang bagyo. Ayaw raw umasa ng Pangulo sa mga cellular networks na bumabagsak. Ako, I prefer ditong radyo pati. Yung cellphone pagka tinamaan ng bagyo, wala na eh. Inabasuhan naman ni DNR Secretary Royce Cimatu na magiging isolated ng ilang araw ang Northern Luzon at Cagayan dahil baka masira ang Ilocos Road at Isabela Road.
Asahan na rin daw ang mga brownout Tingnan mo yung ano ha, they are predicting even the damages. Yung mga experience ng lugar, ito yung mga tatamaan, ito yung mga posibleng mangyari before ng bagyo. So ina-anticipate na nila kung ano yung mga mangyayari. 'Di ba? Ano yung masisira o ma-isolate ko kasi posibleng masira. Who is this guy? Si General military guy to eh, 'di ba? Military guy itong nagsasalita itong nasa news. Ayan. kahit sa Metro Manila. All electric, mostly electricity will be out for several days and weeks. Yung towers, yung wires po mo, maraming mga kahoy dyan eh, matatamaan yan. So brownout ang matagal-tagal, including probably Manila because yung electricity nang gagaling po ay maraming manggagaling sa Northern Luzon eh. Minomonitor na rin ng O 'di ba? Pati yung extent ng brownout, tinatry na nilang i-predict. Roy Cimatu, sabi ni ano, naging DNR secretary rin siya eh, 'di ba? Ayun. He's a military guy eh, 'di ba? 'Di ba meron siyang health issue? Buhay pa ba siya? Buhay pa ba siya? 'Di ba nagkaroon ng health issue 'to? Nanguna sa paglilinis ng Manila Bay and Boracay, 'di ba? And Boracay. Ayun. Ayun. So anyway, 'yon. Tapusin natin ha. mga dam na dadaanan ng bagyo gaya ng Binga, San Roque at Ambuklao Dam. Ang tinitingnan po natin ditong mapupuno na ay itong magat dahil malaki po yung sinasabi nating watershed. Tingnan mo to At kung gaano maliit lang po kadetalye yung yung ano dam nila. na hindi po siya nakakakontain. Tingnan mo kung gaano kadetalye yung briefing nila. They are anticipating already the volume of water that is going to be received by Magat Dam. They are already expecting an overflow. Okay? Ng malaking volume ng tubig. Ang kailangan lang po niya ngayon, sa ngayon, ay 10 millimeters na lang. Tinanong din ng Pangulo sa Agriculture Secretary Manny Piñol kung may sapat na supply ng bigas. Meron daw at inaasahang 4 na araw lamang ang mababawas sa 96 days na supply ng bigas sa bansa. Siniguro naman ng DSWD na nakapwesto na ang mga relief goods. Sabi ng Pangulo sa kanyang mga gabinete, asahan na ang pinakamalala dito sa bagyo. Inatasan din niya ang ilang mga cabinet members na pumunta sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Dito lang ako. I cannot go there. I have so many things to do. Pero sabi kasi ng Pangulo ay minomonitor niya ang pagsuko ng ilang mga NPA leaders ng Surigao Front na sabi niya ay pabagsak niya. Samantala sabi ng NDRMC, 4.3 milyong mga Pilipino ang mga nakatira sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Ompong. Maraming salamat sa iyo, Joseph. Pwede natin gawin. Pero huwag na Ay, meron pala to. Inano rin pala. Okay. Sige, game. Pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do. Ang hindi sinasagot ng BBM admin, ang hindi nila sinasagot, and this was also my question doon sa BBM supporter na ayaw daw mang-away kuno, pero pag hinilipagan mo ng facts, sasabihin tayo ang sinungaling, ganun. Kasi isa sa mga gusto kong tanungin na gusto kong malaman dito sa mga fans club ni BBM, kayo yung mga BBM vloggers dyan, sige nga, can you please tell us all the measures undertaken by the national government and the local government prior to Christine. Okay? Prior to Christine. Ayan. So for example, meron bang coordination? Nagkaroon ba ng briefing or whatever? Nag-usap-usap ba yung Pag-asa? Yung mga LGU na tatamaan, itong bagyong ito, di ba? Ganon. Ano yung mga preventive measure? Kasi from there, malalaman ng mga local government units kung ano ba, mag-evacuate na ba kami? Magpo-force evacuation na ba kami? Ganyan. I am not very sure, no, and I'm giving it benefit of the doubt. Kung nag-force evacuation ba ang mga LGU na in-expect na tatamaan ng bagyo. Lalong-lalo na yung inabot ng yung inabot ng lampas bubong ng mga lugar. Ganon. Kasi yun po yung hinahanap namin. Yun yung hinahanap namin. This is not just about flood control. This is not just yung preparation po. Parang lagi tayong first time sa bagyo eh. Diba? Parang tayong lagi first time sa bagyo. Ano ba yan? I don't think the local government is prepared. Kung prepared man sila, hindi sila prepared well.
at kung ano mang preparation ang ginawa nila, I don't think it is an intelligent preparation. Why? Because the intelligence is supposed to come from the national government. Briefing with PAG-ASA, with DENR, o yung mga national agencies na involved dapat para malaman natin at ma-expect natin at magkaroon tayo ng exact idea what is the damage that we are expecting. Kasi kung hindi mo alam at wala kang idea kung gaano kalaki at kalakas at kabongga ang maaaring maging damage ng bagyo na darating, paano mo lalabanan yan? Diba? So ngayon, kung nagrereklamo kami at galit na galit kami sa flood control na hindi naman makakontrol ng flood, ito po yung pinanggagalingan nyo noon. Meron pong standard na nakita ang mga tao na, oh, ganito pala, pwede pala yung ganitong klaseng preparation. At kahit kunwari, maipit tayo sa gitna ng bagyo, sa totoo lang, ang daming-daming mga bagyong nangyari nung panahon ni PRRD, ang chill ng mga tao kasi alam mo may tulong na darating. At that time, nung panahon rin ni PRRD, because of the good leadership exhibited by PRRD, pati yung mga local government, they were on their feet sa pagtulong. Hindi sila po pwedeng tatanga-tanga. Hindi sila po pwedeng lelembot-lembot. Why? Because magagalit si PRRD sa kanila. So pabonggahan sila ng pag-acquire ng mga rubber boats, ng mga kanya-kanya silang training ng mga disaster response people nila. 'Di ba? Yun po yung kulang, hindi po proactive itong si BBM. Ayan. So sana naiintindihan ng mga tao na this is not just about kasi Duterte supporter kayo eh. Yes, oo, pero hindi ibig sabihin nun na yun lang yung reason kung bakit kami nagagalit. 'Di ba? Kaya kami nagagalit kasi pinakita nung matanda kung paano mag-prepare. Why can you not duplicate it? Yun na nga lang yung gagawin ninyo, kopyahin nyo na lang eh. Eh, ba't hindi nyo pa makopya? Kaya hindi namin kayo marespeto kasi nakakita na kami ng ganong klaseng pagpe-prepare pagkatapos hindi nyo magawa. At gumagawa kayo ng sarili nyong style na feeling ninyo effective, eh hindi nga effective. 'Di ba? So yun. I really hope I really hope yung mga BBM vloggers, if you really want to defend Bongbong Marcos dun sa kanyang preparation, makinig kayo. Ito ang dapat niyong sabihin sa amin. Ano yung preparation at coordination na ginawa ng national government at ng local government? Was the local government amply prepared for this disaster? And if they prepared, what were the basis of their preparation? Intelligent ba yung preparation? Kasi feeling ko ang kulang talaga dyan, wala talagang briefing yung local government kasi magpe-prepare yan base dun sa kung anong resources ang meron sila. Eh kaso, paano sila magpe-prepare intelligently kung kunwari, di ba hindi naman sila na-brief ng PAG-ASA na parang, oy, sa lugar ninyo, itong mga dadaanan, o very likely Bicol, ito ang mga area na babagsakan ng tubig, o ito talagang itong area na to, ganyan-ganyan. And it could have been, it could have been done in a way na mas intelligent sana kung ano man yung preparation na ginawa ng local. I'm pretty sure kahit pa paano, may certain level of preparation naman yung local government eh. Pero ang kasi tanong doon, I don't think it is an intelligent one. Ayun. Eh hindi kasi na natin po pwedeng sabihin na at this day and age, hindi na po kasi natin po pwedeng sabihin na hindi kasi natin ine-expect na ganito kalakas. Hindi kasi natin ine-expect ganito karami ang tubig na babagsak. Hindi kasi natin ine-expect yung ganon. At this day and age, ito pong mga ganitong rason is unacceptable. It is unacceptable. Considering na si BBM, ikaw, nung tumatakbo ka, yan yung mga pangako mo na, magpe-prepare tayo, gagawin nating resilient ang ating gobyerno at ating bansa sa climate change. 'Di ba? Considering na ganun yung binubunganga ni BBM all the time nung isa sa mga niya, plataporma niya kuno malamang nga kasi di naman niya talaga inabot lang siguro sa kanya, hindi naman talaga niya iniintindi, 'di ba? Pero ikaw yung bunganga ng bunganga. In fact, yung first na ang tawag dito, first na budget under your government, you talk about the green funds. Teka ha, meron pa yung meron pa kayong
pa-infographics ng DBM dyan eh. I remember that clearly. Kasi pinresent pa yan ni Amina. Ni DBM Secretary Amina. DBM 2023 climate change. Eto I remember, gumawa pa to ng gumawa pa kayo ng infographics nito eh. Pero anyway, ito yung article. Unang lumabas na article is from the DBM. 453 billion tag as climate-related expenditure for 2023. The amount is 56.4% higher than this year's 289.73 billion. So in 2022, the amount was 289.73 billion. You more than doubled it in 2023. So ito yung unang-unang budget na ito yung unang-unang budget na under the BBM administration. So Congress na to, 19th Congress na yung gumawa nitong budget na to. Ayan. Okay. The results of the climate change expenditure tagging show the water sufficiency projects have been prioritized with 264.89 billion. Meanwhile, funding for sustainable energy food security remains substantial at 131 million, 0.51, 40.78 billion. Climate change expenditures continuously prioritized. Flood management program of Department of Public Works and Highways with a budget allocation of 168.9 billion pesos. Ayun. So ibig sabihin, whatever you were talking about before, tungkol sa climate change na yan. Ngayon, kitang-kita na naman namin na panay katokis. Panay katokis. You cannot put it into action. Hindi pa rin tayo resilient. Dinoble mo na ang pera dyan para sa climate change. Pagkatapos, ang isasagot mo sa briefing, wala tayong magagawa. Hintayin na lang natin matapos to. Diba? Ang tsaka. Sobrang tsaka. Ayun. Tapos sasabihin ng Pink, politicize daw natin, this is proper criticism, hindi lang ito nasa ng Pangulo. We listed actual concerns kung maka-defend ang Pink pro-BBM na sila. Correct! Totoo! Totoo! Diba? Ayun. Sobrang nakakaano talaga, sobrang, kasi nung una nitong mga pride eh. Acceptable ba to sa inyo? Na ganito na lang tayo forever? Dagdag ng budget sa kung ano-anong mga bagay, pero walang improvement. Diba? Nung panahon kasi ni PRRD, ang laki ng budget sa infrastructure, ang laki-laki ng budget sa kasi yung build, talagang pinondohan talaga nila, diba? Laki-laki ng ganyan-ganyan. Ayan, ang daming pera, ang dami nating na-incur na utang because of that. But you look around, you really see tangible changes. Nakita mo talaga merong nangyayari. Ang simple-simple lang naman ng hinihingi ng Pinoy. Gagastos ka, may pera, asaan? Yun lang naman yung gusto ng Pinoy. Ang hindi ko maintindihan, why do you dismiss people like us na nag-criticize ng ganito na para, ay hindi, galit lang kayo kasi Duterte kayo. Diba? Oo, talaga. At parang, ba't yung ginagawang kapansanan yun? Ba't yung ginagawang kapansanan yun? Hindi naman namin ina-argue na kaya kami ganito dahil lang we blindly support PRRD. Hindi naman ganon. Diba? May basis. May exhibit. And it's your job to respond properly. Diba? Okay. Ngayon, maalala nyo, before ako mag-open ng tindahan, maalala nyo, nung isang araw, ang tawag dito, I called out si Martin Romualdez and talagang galit na galit ako nung isang araw. Simply because, sobrang kababuyan na talaga ito pinaggagawa ni Martin Romualdez at saka ni BBM dito sa bansa natin. Kasi, alam nyo, after nung briefing,
naglabas ng statement si Martin Romualdez na base sa utos daw ni Bongbong Marcos ay magre-release daw sila ng 319 million na cash aid para sa 22 districts na apektado ng baha at 4 na party list. So yun ang ano niya, yun ang trip ni ano, yun yung trip ni BBM at saka ni Martin Romualdez. And I was specifically appalled doon sa saan na yun? Teka. Wait. Ayan, okay, ito. Ito yung kinontent ko nung isang araw. After nung briefing, this was done in October 23. Ayan. After nung briefing, sinabi agad ni Martin na upon instruction of the President Marcos, maglalabas daw siya, magre-release daw siya, ayan. Finacilitate daw, diba? Ayun na talaga. Finacilitate daw ni Martin Romualdez yung immediate release ng 390 million in cash in, which will be distributed to 22 districts affected by the typhoon in the Bicol region, Eastern Visayas, and Mimaropa, as well as through 4 party list representatives. Okay. Ayan. Mali daw po ang direktiba ni Pangulong Marcos, walang pamilyang Pilipino ang maiiwan, kinembular, ganyan. And this is particularly offensive because it really violates the separation of powers of the branches of our government. Unang-una, ikaw, Martin Romualdez, di ka dapat nagpapautos, tanga. The least thing that you can do is to cooperate. Yun yung pinaka-least. Yun yung pinaka-max cooperation. Hindi ka tatanggap ng order. Diba? Hindi ka tatanggap ng order dun sa Pangulo because you are an independent body. You are an independent, the House of Representatives is an independent body. So ngayon, ang pinaka-max na pwede mong gawin is to cooperate. Diba? Ngayon, ano ba yung cooperation na pwede mong gawin? Any legislative cooperation. Pero ang pera pong ito na 390 million, saan galing yan? Kung galing yan sa 2024 national budget, bakit ikaw magpa-facilitate ng release? Bakit sa'yo magpapaalam kung magre-release ng budget o hindi? Diba? Sa totoo lang, dapat ito si BBM, dapat batukan niya to si Martin Romualdez, ginagawa siyang tanga. Actually, ang pinakakatawa-tawa dito, si BBM. Si BBM ang katawa-tawa dito. Ngayon, kung kunwari yung mga BBM vloggers, kung talagang ang loyalty nyo ay na kay BBM, dapat mabadtrip kayo kay Martin Romualdez. Kasi ginagawa ni Martin Romualdez na tanga si BBM dito, oh. Ginagawa niya tanga din, ina-emasculate niya dito si BBM in a sense na parang, gusto mo ng pera? Ako, may hawak ako, magde-decide, ganyan. Basta mag-request ka lang, ako ang gagawa. Ganon! Ganun yung sitwasyon na gustong i-present dito ni Martin Romualdez na ako yung savior ninyo. And that basically undermines BBM's power para mag-decide kung papaano gagamitin ang mga resources, especially ang budget na allocated na. Ayun. Okay. Ngayon, si BBM, okay? Si BBM nag-release ng statement today. Ayan. Nag-release siya ng statement today, sabi niya, Ferdinand Marcos issues several orders. Release of DBM funds for disaster response. Okay. Kung ako, BBM vlogger ako, gigisahin ko si Martin Romualdez dito. Bakit mo sinasabi, Martin, na ikaw ang taga-release ng funds? At ikaw ang inutusan? Ang inutusan naman pala ng presidente ay DBM at hindi naman pala ikaw. Bakit ka umiepal? Diba? Logic lang tayo. Kung talagang supporter kayo ni BBM, dapat bad trip kayo kay Martin. Ginawang tanga ni Martin si BBM eh. Diba? Hindi ba dapat sasabihin nyo, hoy Martin, iligpit mo yung sarili mo sa tamang lalagyanan. Pinagsasabi mo, bakla ka ng taon. Diba dapat ganon? Diba? Asa na nga yung dito ni BBM, yung utos ni BBM, teka. Meron siya mahabang utos eh. Meron siya mahabang utos, listahan ng mga utos.
Nasaan na nga yun? Ba't wala na dito? Ano yun, meron yun eh, yung parang, yung ano nila, yung usual nila na statement na nagsasabi na, ah, um, parang yung statement ni BBM, presidential statement on ano, on certain issues, gano'n. Meron yun eh, tapos yung nakalagay nga na, inutusan na ang DBM, ganyan-ganyan, ayun. So, kung ako, BBM supporter ako, maaasar ako dapat kay BBM. That is the natural reaction of the BBM vloggers. Okay. Ngayon, if you're going to look at the BBM vloggers, merong ba dyan na kinakagat si Martin Romualdez? Meron ba dyan na kinakagat si Martin Romualdez? Wala. Wala. Kasi ang mga BBM vloggers, baka si Martin ang nagbabayad. Nasa payroll ni Martin. Diba? Kaya malalaman mo eh kung sino bang nagbabayad dyan. Malalaman mo kung sino nagbabayad dyan. Pag di nila mabira si Martin, diba? Pag hindi nila mabira si Martin, despite the fact na siya ang may kasalanan, pero hindi nila inaamin na Martin supporter sila. Ang sinasabi nila, ay hindi, BBM loyalist kami, ganyan. Ayun. 'Di ba? Ayun, sabi ni Castiel Claire, si Martin nagbabayad ayon na rin sa leak audio. Yung nilik ni Boss Dada, 'di ba? Yun, yung nilik ni Boss Dada. Ayan. Okay, so ganyan tayo niloloko ng mga yan na kunwari may mga BBM supporters kasi ang support naman kasi talaga na kay BBM eh. Sa political ano, sa political yung purely political aspect nitong mga to, itong mga bagay na to. Ang suporta talaga ay na kay BBM, nasa nasa mga Marcos. Kasi who knows ano, Martin Romualdez wala nga siyang wala man nakakakilala sa kanya, 'di ba? Wala man nakakakilala sa kanya. I mean, nasa kanya lahat ng media, pero wala naman talagang nobody knows him. So, pagka BBM vlogger ka, poprotektahan mo kuno si BBM. Kuno, kasi hindi naman talaga nila pinoprotektahan si BBM. Biruin mo, these two pronouncements from Martin Romualdez and from Bongbong Marcos, magkagalit. Pero makikita mo ba mga BBM vloggers na i-analyze yun na para, bakit ganito si Martin? Bakit niya pinangunahan ng Panginoon? Ganyan-ganyan. Di ba? Una-una kasi wala namang critical sa kanila mag-isip doon, and even if they know it is wrong, they're not going to say it because you don't bite the hands that feeds you. Ayun. Ayun. Sabi ni Arwana, actually totoo, pabonggahan pa nga sa Twitter ang mga mayor noon sa mga cancellation ng classes at work. Tapos mga preparations dati, ngayon nga. Totoo, 'di ba si John Vic Remulla pa nga noon nagvo-viral siya kasi yung ano, yung pagka 'di ba yung pawitihan no ng ano cancellation ng klase na para, "Oy, nag-declare na ako na walang pasok, yung mga anak ninyo pag nanghingi pa yan ng baon, wag niyo nang bigyan, wala ng class." Yung pa ganun pa, 'di ba? Similar keywords nga eh, vile. True. Si Sas kasi, no, the vile person. Ayun. So, yun. 'Di ba? Nakakaloka. Nakakaloka. Kaya di nila kayang depensahan at i-post kung ano ang nagawa ni BBM kasi di naman si BBM ang nagbabayad sa kanila, kundi si speaker. Kahit si TP di mo marinig. Totoo. Eh, wala silang masabi, wala silang alam kasi hindi naman talaga nila wala silang skin in the game because they are being paid by someone else at your specific task is to defend BBM. But they do not really care about BBM. Kasi ang nagbabayad naman talaga sa'yo si Martin. So, ang importante lang sa kanila, paingayin mo lang si BBM, basta wag mong aawayin si Martin. Diba? Ganun. So, alam nyo, pagdating sa mga actually sa akin wala namang problema yung mga bayaran-bayaran nila dyan. Hassle nyo yun eh. At saka meron naman talagang budget para dyan eh. So, hindi ko naman sila inaano, no? Hindi ko naman sila parang kino-call out dahil bayad sila. Hindi ko sila kino-call out dahil bayad sila. Kino-call out ko sila na ang kakapal ng mukha ninyo na magsabi na hindi kayo bayaran, pero bayaran naman talaga kayo. Yung mga ganon. Eh, yung mga iba na hindi nagsasalita, dire-diretso lang sa gawa. Di, kunwari, sila Christian Gaza, wala na silang pake kahit sabihan mo silang bayaran o hindi. Di ba? Kasi, basta ginagawa lang nila yung trabaho nila. O at least, si Christian Gaza, alam natin, whenever is going to say something, that is the paid narrative.
'Di ba? That is the paid narrative. Ayun. Bakit sinabi niyo 'to? Same nung, Sim Aklang Mang Rene, oo, ayan. Actually, since na-bring up mo, itong si Rene, gusto niya ng pakitaan ng bank statement, gano'n. Ta's nag-post siya, hinamon-hamon, tanga-tanga nga 'to si Rene Astudillo, eh. Binlock na ako ni Rene Astudillo, eh. Napakatanga kasi. Ayan, Rene Astudillo, kung nakikinig ka, napakatanga mo. Maghahamon-hamon ka, hindi mo naman alam yung hinahamon mo. Itong si Rene Astudillo, sabi ko nga, ako hindi ko pinapakialaman yung mga bayad niyo sa inyo, okay? Kung bayad kayo, okay lang 'yan. Eh, kinakabuhay niyo 'yan, eh. You feed your family through that means, hindi walang ano 'yun. Ngayon kung sasabihin niyo bayaran ako, ganyan-ganyan at naghahamon kayo ng labasan ng bank account, walang problema, 'di ba? Kasi i-ju-justify ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano lahat yung mga perang pumapasok sa bank account ko. Ngayon itong si si Rene Astudillo, tapang-tapangan, yung parang akala yata niya matataranta niya ako dun sa mga ganong bagay. Sabi niya, "O sige, ako na unang maglalabas." Naglabas siya ng screenshot from Tech Credit Union, from TCU, na kung saan na-receive niya yung kanyang Social Security, yung kanyang Social Security welfare, for $2,144. Okay. So, okay. So, ibig sabihin, yan yung income mo. Yan yung income mo. But first question, dun sa binring up niya na, na screenshot, it's not imputable to you. Asan yung pangalan mo dyan na ikaw yung naka-receive ng 2,144? Okay? This is just a proof that if ever na sa'yo nga yan, at kasi hindi naman yan napatunayan na siya talaga yung magre-receive nun, eh. 'Di ba? Hindi naman niya patunayan na siya talaga yung tumanggap ng Social Security na yan, gano'n. Tsaka parang medyo nagtataka ako, nakaka-receive ka ng Social Security? Eh, baka nagtrabaho siya sa Amerika ng matagal, gano'n. Anyway, if that's the case, so that is your income, $2,144 received via Social Security. It doesn't tell us anything. It doesn't tell us anything. Okay? Whether bayad ka o hindi, at kung gusto nating malaman kung ikaw ay binabayaran through your bank accounts, we will have to look at the patterns of the ins and outs of your bank statement. Ganon yun. Ganon yun, Rene Astudillo. Okay? So, nireplyan ko siya. Sabi ko sa kanya, di ba ang goal natin dito ay malaman natin kung sino ang bayad at hindi. Di ba? Kung sino ang bayad at hindi. Okay. Ngayon, kung kunwari, kasi sa totoo lang kahit naman bayad ka, kung cash naman binigay sa'yo, 'di ba? Hindi rin magre-reflect yun sa bank statement mo. However, kung kunwari naka-receive ka ng cash, lalo na at malaki yun, I'm pretty sure kasi ipapasok mo sa bangko yan. So therefore, you will still have to justify kung ano yung source of fund ng specific transaction na yun. Ganon. So ngayon, itong si Rene Astudillo, sinabihan ko siya na, this is my suggestion. Dapat at least siguro 3 months so we can establish a pattern here. 'Di ba? We can establish a pattern here of the ins and outs of your money in your bank. Okay? Pagkatapos, dapat ito lahat ng bank account mo. 'Di ba? It can't be just one bank account. 'Di ba? Paano kung kunwari ako yung isang bank account ko pambahay yun. Tapos isang bank account ko yun, yung pang emergency ko yun, ganun. 'Di ba? We have to analyze the history of your bank accounts. Lahat. Hindi lang yung bibigyan mo ako ng isang screenshot ng Social Security mo. 'Di ba? Paano kung may iba ka pang kita aside from Social Security? Sabi mo nga, ikaw ay writer, social media influencer, and ano yun, marami pang etos, ganyan-ganyan. Okay. So anyway, ayun na nga. So yun yung tinutukoy ko. And then I propose that it should be at least 3 months. It should be at least 3 months. Para makita natin yung pattern. Ayun, sabi ni Relay Signings, yung 2,000 plus is Social Security retirement income. Baka yun lang ang income niya, tapos taga San Jose, California. It's not full disclosure kasi taga San Jose siya, mahal mabuhay dito sa Bay Area. Wala naman yata siya doon, nasa Pilipinas naman yata siya. Nandun ba siya? Nandun ba siya? Yeah, but anyway, tama si Relay, no? It's not full disclosure. So kaya nga sabi ko, putang ina, kung nahamunan mo ako ng labasan ng bank account, gustong-gusto ko yan. Gustong-gusto ko yan. So ngayon, ginawa nito ni Rene Astudillo, binlock ako. Alam mo, nakalimutan na kita Rene Astudillo. Ayun. Baka sabi, Bulacan yan. Sa amin yun, sa amin. O, yung $2,144, malayo na mararating yan, ha? Sa Pilipinas yan. Ayun. So yun.
'Di ba? O ngayon, kaya nga sinasabi ko, imbis na kinukupal niyo kami, sagutin niyo yung mga criticisms namin. Sagutin ninyo yung mga nginangaknak namin dito. Kasi kung bardagulan lang yung gusto ninyo, hindi rin naman kayo mananalo. Dahil nga ang iengot nyo. 'Di ba? Kayo tapang-tapangan kayo sa social media, itatagtag nyo pa ako, ano-ano nyo pa ako. Pagkatapos 'pag hinamon kayo ng harapan, face to face, bangasan tayo online, hindi niyo naman kaya. Hinamon-hamon mo pa ako ng bank account reveal. Gusto ko 'yan. Gustong-gusto ko 'yan. 'Di ba, bakit hindi? Sabi ko nga, in my former life, I am an anti-money laundering specialist. So gustong-gusto ko 'yan, mag-analyze ng mga bank transactions. 'Di ba? Anyway, ayun. Kasi ang hilig niyo kasi maghusga, akala niyo kayo lang yung ano, sa pool talaga Miss Joey, agree yan, maganda, akala nila sila lang ang tama. Correct! Problema kasi itong mga 'to, ang lakas mang maliit. Ang lakas mang maliit ng tao. Into number ka rin pala, Te Joey, sabi ni Mark Christian. Hindi naman kasi yung corporate life ko nasa financial, gano'n. So that's the most technical I can be, gano'n, financial and legal, gano'n. That is Direk Freddy Valera, Maka Duterte. Umuwi lang ng Pinas at hindi na bumalik. Echo lang siya sa sinasabi ni Attorney Claire Castro. Freddy Valera, binenta ang prinsipyo. Baka na ano na nga, ang laki-laki ng bayad nga dyan sa media kineme na yan. Ayun. So, yun lang, no? And another thing that I want to clarify before ko i-open ang tindahan, although ilalagay ko na yung link dyan, ano, para pumila na kayo sa tindahan. Lalagay ko na yung link dyan. Meron pa akong dalawang topic na gustong iklaro. First na topic is yung fake news daw, yung 9.4 billion na pinost ni Attorney Harry Roque. Okay? It's not fake. It's not fake. Okay? Very, very quick. Teka, mabilis lang to. Remember, nung isang araw, nung nandito si SAS, pinull up ko yung flood control projects. Actually, yung flood control projects na yan, matagal na nasa akin yan. And ilang beses ko na rin yan na kinontent at ginamit for the sake of discussion dito sa live ko. So matagal ko na rin yung pinag-usapan, matagal ko na rin yung diniscuss, ganyan. It's just so many. And I felt na, hindi, kailangan ang gawin talaga natin dito, gawin na nating parang ibigay na natin to sa sambayan ng Pilipino, ganyan-ganyan, at para tao mismo ang magfa-fact check kung ano tong mga projects na ito, ayan. So that is why I decided to post this 2 days ago. Ayan. Okay? Ngayon, yung live namin ni SAS, na-identify namin na for the year 2023, ang ginastos na project, ang ginastos na ang kumpletong flood control project sa Bicol is 9.4 billion. Okay? That is completed projects. Okay? That is completed project. Yung listahan na binigay ko, itong listahan na binigay ko to, this is list of completed flood control projects for 2020, from July 2022 to May 2024. So, ang period nito, 2022, yung 2022, from July to December lang yon. Okay? 2023, full year. Pagkatapos, 2024, from January to May 31, 2024. Yun yung covered nitong listahan na to. Okay? Yun yung covered nitong listahan na to. So itong listahan na to does not pertain to the budget. Okay? It does not pertain to the budget. It pertains to the completed flood control project in which itong list na to came from DPWH itself. Itong list na ito ay nakuha through a Freedom of Information request sa DPWH. So it is not a project. So ngayon, yung sinasabi nila na fake news daw si Attorney Harry Roque. Actually, si SAS rin nag-post rin nito eh. At si SAS, nakita niya. Nagkasama tayo sa live noon eh. Nakita ni SAS yung list ng completed project, 9.4 billion. At yun yung sinasabi ni SAS, na stay strong kayo dyan, Bicol, because you have 9.4 billion na, ayan, ito, 9.6 pa lang nga dito sa listahan ko, 9.6 billion na completed projects for 2023. Ayan. So, hindi fake news yun, na 9 billion yun. Asan na ba yung, bakit hindi lumalabas yung post ni Tio? Bakit ganito to?
Ayan, ito. So sabi, yan, Bicol stay strong. Parang repost lang to ni Atty. Harry Roque, galing kay Sasto eh. Bicol stay strong, 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. These were completed. These were completed na na flood control projects. Nagawa, nabayaran na, completed. Okay? It's not fake because the information came from DPWH themselves. Okay. Now here's the thing. Si Joel Villanueva, nagsabi siya na actually maghunos dili kayo ha, kasi alam nyo ba na ang budget for 2023 at 2024 ay tumataginting na 61.42 billion. Sabi niya gano'n, 61.42 billion. Bakit importante itong pag-fact check ni Senator Joel? Kasi ibig sabihin, yan yung total space ng mga gagawa ng flood control project para mangupit. Ang allotted na pera for 2023 and 2024 is 61 billion. Pero for 2023, 9.4 lang, 9.6 lang ang nakumpleto na flood control project. So ibig sabihin, ang dami nating babantayan dito. 'Di ba? And remember, pagdating ng 2024, ang completed lang na flood control project ay kakaunti. Kasi May pa lang yung data eh. 'Di ba? May pa lang yung data. Itong 14,578, that is the data completed flood control project from January 1, 2024 to May 31, 2024. Itong 2023, I think parang 29 billion yata. And only 9,659 yung worth ng completed na flood control projects. So what happened to the rest of the money? Yun yung isa pa rin natin kailangang bantayan. At yun yung isang bagay na kailangan nating busisiin. Kasi ganun kalaki yung space nila para mangurap sa flood control project. Hindi naman nagkakontra yung information ni Senator Joel at saka yung information tungkol doon sa 9.9 billion na flood control project eh, di ba? Hindi naman yung nagkaroon ng di ba? Kino-complement niya actually yung mga information. Ayun. Okay? So yon. And then last topic before natin before ko buksan ng tindahan. Flood control is a cash cow talaga, sabi ni Chrysler Fernandez. Totoo. Nakita niyo yung expose ni SAS? Kung sino ang contractor ng flood control project na may ID ng Tingog party list? Puntahan natin, very, very quick. I'm pretty sure nakita nyo na to, pero gusto kong isama dito sa live rin para matakel at makita rin at mapanood din ng iba na wala nang time na mag browse sa Facebook. Ayan. So